po. Hallelujah sa mga kapatid na narito, nakadalo, Mahal na Panginoon. Salamat po sa kabila ng may kaigpitan ng ibang mga barangay, Mahal na Panginoon, mga lugar. Nandiyan ang MECQ, Mahal na Panginoon, sa iba't ibang lugar. Talagang naghahanda na ang mga tao, Mahal na Panginoon, sa mga darating na mangyayari pa, Mahal na Panginoon. Ang kalang pinag-aandaan yung para dito sa sanlibutan, sa buhay nila dito, Mahal na Panginoon. Ngunit kami ang pinag-aandaan namin yung pagbabalik mo na, Mahal na Panginoon. Hallelujah! Naghihintay na kami sa iyong pagbabalik. Na marapatin mo kaming lahat, Mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya ang aming mga kapatiran na nasa sakupan sa lugar na ito, Mahal na Panginoon, pangawakan mo kaming maigpit, Mahal na Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang kumapit sa amin, Mahal na Panginoon. Ikaw ang umawak sa amin na maigpit upang di na kami makabitiw pa, Mahal na Panginoon. Salamat sa mga patutuo ng mga kapatiran. Salamat sa awitin ng choir na pinagpala mo. Hallelujah. 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 Ikaw na ang kailangan ng mga tao sa buong mundo, Mahal na Panginoon. People need the Lord. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa mga tinatawag mo at pinipili, Mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala sa kanila, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sinabi mo, many are called but few are chosen, Mahal na Panginoon. Kaya salamat sa mga kapatiran nagpapahalaga sa kanilang paglilingkod sa iyo. Pinakamamala ba yung Jesus, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad ng mga kapatiran na iniingatan mo sa COVID-19, Mahal na Panginoon, anumang mga karamdaman, naglipan sa sanlibutan, nandiyan ang proteksyon namin sa iyo, Mahal na Panginoon. Dahil sa panalangin namin, Mahal na Pastor, yung huling propeta, Mahal na Panginoon, the Almeida family, salamat po, maging sa mga manggagawa na naka-assign sa iba't ibang lugar, Mahal na Panginoon, hallelujah, na kinakasangkapan mo, Mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin namin, Mahal na Pastor, salamat po, Mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa na niligtas mo, Mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, namin pinagsisikapan, Mahal na Panginoon, na maasikaso, Mahal na Panginoon, hallelujah, higit sa aming mga buhay, Mahal na Panginoon. Dahil kami tinalaga mo sa ganitong paglilingkod, Mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, between life and death, Mahal na Panginoon, pag-asikaso ng gawain, for me to live is Christ, and to die is gain, hallelujah. Uriin ka, pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Father, in the name of Jesus, the first beloved pastor, evangelist Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God. Hallelujah, prayer for righteous man avail it much. Father, dear Jesus, use me, Lord, as an instrument of your gospel, to preach your gospel with love and power, to preach your gospel with love and power, Father, dear Jesus. Bless thy word, the Lord God, I cannot do it without the Lord. Use me, Lord, as an instrument of your gospel and love, Father, pray in Jesus' name. Doubts and unbelief hindrances cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen, praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa inyong mga patutuo na kayo po ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Hallelujah, sa mga himala, mga dinugtong na buhay ng mahal na Panginoon, sa ating mga kapatiran na very urgent, kumbaga yung mga hinihiling na prayer, nandiyan kagad ang tugon ng mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa ating mga pastor, beloved Almeida family, sa inyong abang lingkod, sa lahat ng mga anak ng Diyos, na tayo po'y nagkakaisa palagi sa prayer, amen. Prayer and fasting, hallelujah, na naging sandata ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil wala po tayong magagawa kung saga ng atin. Amen. Hallelujah, na kung saan, kung atin lang iisipin yung inawit na ng ating Pioneers Choir, sabi nga, people need the Lord. Hallelujah. Matagal ko nang nadinig itong salita na to. Bago pa lang ako sa gawain natin. Pero hindi nagbabago. Yun pa rin. People need the Lord. Amen. Hallelujah. Ang Panginoong Hesus, kailangan ng mga tao. Amen. Hindi pinag-usapan dito yung mayaman ka, mahirap ka, maganda ka, pangit ka, may problema ka, wala kang problema, may bisyo, walang bisyo. Ang tao nangangailangan talaga ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kaya nga ang pagtitiis sa mga pinapaging banal, ito na yung last part na ito ng ating buhay.
Lahat tayo, nandyan na, nagtitiis na tayo. Imagine talagang titiisin mo na to na huwag kang mahawan, huwag kang magkaroon ng karamdaman. Kaya minsan sinasabi ko nga yung termino ko na ginagamit na yung mga tao sabi ng balita kasi na lahat ng tao ay pwede nang maging asymptomatic. Yung pala kumbaga konting-konti na lang nasasabihin ikaw may COVID-19 na. Konting-konti na lang. Imagine yung world meter natin coronavirus cases. 19 million na kagad 807,621 death. Naku, tumaas na. 729,614. Nung nag-usap tayo nung karang linggo, yung namatay, 669 yata, 68. Yung may sakit pa lang, 17 pa lang noon. Nung nakarang linggo ngayon, 19 na. Ang nakarecover naman, nadagdagan, 12,724,685. Kaya nga minsan sinasabi ko, saan kaya magmumula yung madadagdag na madadagdag? Bang Philippines, nasa nasa buong mundo, pang 22 na. Kailan tayo nasa baba? Nasa baba pa tayo. Dati nasa 42, 40. Yun ang rating natin sa buong mundo. 42, 40. Ngayon, 22 na tayo. Ang bilis ng pag-akyat. Tapos ang Pilipinas, hindi na biro, naka-rating na sa top 10. Pang-8 na tayo sa buong Asia. Ilan lang yung Asia na magkakalapit na bansa. Yung pumunta rito sa Pilipinas naglaro sa dito sa ating bansa, lahat nagamit nila mga pasilidad na magaganda. Pinagdausan ng Asian Game. Ngayon, yun ang mga pasilidad na ginagamit, mga facilities na ginagamit para sa mga COVID cases. Pinaggastusan ng gobyerno, pero ngayon magiging tirahan lang ng mga pasyente ng COVID-19. Ang cases natin, 126,885, grabe kabilis. Hindi na biro ito. Tapos 2,209 na yung namamatay. Nadadagdagan. Tandaan nyo, isulat nyo yung mga record natin na yan para sa susunod, makikita natin kung gaano kabilis talaga. Ang recover natin ay 67,117. Layo pa rin. 126, negative 67. Di ang layo. Tapos, ibawas mo na yung namatay. O idagdag mo. Idagdag mo dun sa mga may sakit na 126, dagdagan mo ng 2,229. Tapos yung naka-recover, 67,117, idagdag mo na rin yung bilang na yan. Ang dami na talagang may kaso sa buong Pilipinas lang yan. Ang liit-liit ng bansang Pilipinas. Ang liit. Pero tignan nyo, bagay, ang dami nga natin mga mamamayan sa Pilipinas, almost 109 million. Kumbaga malaki pa ang mga marami pa. Sa madaling salita, marami. Hindi pa naman lahat na swab test, na rapid test. Kaya kung ano-ano nang ginagawa ng gobyerno na mapabilis ang pag-asikaso. Kaya nangangamba naman ang mga tao dahil yan na nga ang kalagayan natin Kumbaga nandito na tayo sa talagang pagtitiis. Sobra-sobra ng pagtitiis natin. Tiisin mo na lahat. Tiisin mo yung gutom. Tiisin mo yung wala kang pera. Tiisin mo yung malayo yung pamilya mo. Tiisin mo na talaga lahat. Kumbaga iiyak ka, yung mga loved ones mo, magkikita mo na ayaw pa rin maglingkod sa Diyos. Titiisin mo yan. Hindi mo na-cross sila everyday sa iyong life. Kundi yan titiisin mo na. Dahil nakakilala na sa malapay noon, ayaw pa rin. Para bang hinihintay na talagang ang malapay noon na siya yung hahatak sa kanya. Hindi ba, kung haatakin ka ng malapay noon, papunta sa gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, praise the Lord. Amen. Kung atakin ka ni Taning, atakin ka ni Taning sa kamatayan,
Kaya yan ang napakahirap. Dumadanas na nga ng problema, tapos, kumbaga napakahirap na ng sitwasyon natin. Kaya nga sabi ng Romans 11:22, masdan mo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Masdan na natin ang kabutihan ng Diyos. Para sa atin na pinagaling, mabuti ang Diyos. Para sa atin na binago, mabuti ang Diyos. Para sa atin na pinagpala tayo ng malapay ng physically, materially, financially, and spiritually, mabuti ang Diyos. Amen. Pero yung kabaksikan, yan, minsan kabaksikan, pati ating mga loved ones. Imagine, katulad sa patuto natin, beloved Brother Alberto, nakita niya yung mga loved ones doon ng kanyang beloved wife sa ospital. Nandun din yung pagsasuffer ng karamdaman ni Lola Claudita Sarmiento. Miski nung huling makita ko, talagang awang-awa ko. Talagang bilang lola ko na may edad, siyempre awang-awa ko nangihina. Minsan pumunta sila dito na talagang mahina. Sabi ko, Diyos ko po, mahal na Panginoon, huwag mong pahintulutan na kung ano man ang mangyari. Siyempre, yung burden ng pamilya Sarmiento sa mga anak, sa mga apo, may mga burden. Yung mga wala ding Kristo pa sa puso, hindi pa natin kapatiran, may mga burden din. Burden nila yung tumulong, kaso ang kanilang pagtulong, sinasama ng pa-hospital, gagastos. Kung gano'n, awang-awa talaga sa may sakit. Nakikita, may sakit, awang-awa. Tayo naman, awang-awa, pero ang burden natin, iningi natin ang tulong sa Diyos na mahabag pa ang mahal na Panginoon, dugtungan ng buhay. Amen. Pero pag hinakausap niyo si Lola Claudita, sasabihin niya, wala na siyang pangamba kung darating man ang kamatayan sa kanya. Talagang para sa kanya, ready na siya. Nagkaedad na. Gumugol na ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Na mahabang taon na rin na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Talagang totally surrender siya sa mahal na Panginoon. Pati ating beloved Tatay Jose. Talagang nandyan. Kaso nga sa sitwasyon niya, imagine talagang mahirap isipin yung bituka mo, magkaroon ng problema, yung large tsaka small. Nagbuhol. Paano pa dadalo yung pagkain? Dadaluyan ng pagkain yung malaki o maliit, papunta dun sa paglabas. Yung isa naman, pagpunta rito sa pasok, dadaan sa bituka, sa maliit o sa malaki, papunta dun sa baba, paglabas. Kumakain, hindi na kaya. Kaya ang ginagawa, puro liquid na. Kaya nga nung July July, na magbe-birthday siya, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na nakakalam. Pa-birthday mo na lang kay Lola Claudita yung buhay niya. Miski ako, ganun ang prayer ko. Mahal ba yun, hindi ako humingi ng mga material na bagay, hindi ako humingi ng kung ano-anong mga bagay ng birthday ko. Dugtong mo na lang yung kalakasan ni Nanay Lola Claudita. Yun na lang ang prayer, wala na Kaya nga, kakapit na tayo sa mahal na Panginoon ng mainam na pagkapit. Amen. Huwag tayong, masasaktan pa tayo ngayon. Matitisod pa tayo ngayon. Normal na yan. Kapit na nga tayo sa mahal na Panginoon. Anong gusto mo? Kapitan mo yung kutsilyo. Sugat-sugat na yung kamay mo. Kapitan mo yung itak. Maputol na yung kamay mo. Daliri mo, maputol na. Kumapit ka lang sa blade. Wala na. Kung masusugatan ka na. Ang kapitan mo, walang iba kundi ang Diyos na. Amen. Sa panahon na ito, wala na. People need the Lord. Amen. Kaya itong panahon natin ito, mayaman ka, mahirap ka, may pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan. Talagang kumapit ka na sa mahal na Panginoon. Kailangan na natin magtiis ng gusto. Sabi nga natin, masdan mo ang kabutihan at kabaksikan ng Diyos. Sa Romans 11:22. Tapos Romans 12:1-2. Makibasa natin yan.
Brother Denver, Brother, MJ. Pakibasa na, MJ, Denver. Kapitulo 11, versikulo 22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Tatapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Tingnan nyo, dalawa na yan, ha? Masdan mo yung kabutihan kung ikaw yung mananatili sa Diyos. Amen. Kaya kahit anong pagsubok na darating ngayon, nako, kung pagsubok ng kalikasan, yan, yung mga bagyo, mga earthquake na yan, mga kung ano-anong pagbaha na yan, kalikasan yan, yung pagsubok ng demonyo, bigla kang magkasakit, biglang magkaroon ng problema na hindi mo na halos kaya para magbibigti ka na, magpapakamatay ka na. Yung pagsubok sa pamilya, nako, yan, minsan, parang susurrender na. Pag ang pamilya na nagkagulo-gulo, parang pati sa mag-asawa, ikaw nga magkapamilya, aaway sa umaga, aaway sa tanghali, aaway sa gabi, anong mangyayari? Kakain na lang kayo, nag-aaway pa kayo, matutulog na kayo, nag-aaway pa kayo. Anong klaseng pamilya yan? Oh. Yung mga anak, makita mo, oh, kanya-kanya din selosan. Si mama, mahal na mahal tong ate ko. Ako, bunso, hindi ako mahal. Pati si papa, hindi ako mahal. Mahal nila yung paborito nila. Ako, hindi nila paborito. Hindi alam ng pamilya, lahat naman ay mahal. Ikaw nga, dalhin mo yung apelido ng tatay mo, apelido ng nanay mo, yan ba'y hindi mo pa maisip na mahal ka na ng magulang mo? Hindi ka naman nila pinaampon. Kahit na ipaampon ka nila, magkikilala mo pa rin sila. Na ikaw pa rin yung sasabihin nila, anak ko, anak ko! Kahit na nagbingi-bingihan ka na, sisigawan ka pa, anak ko! Kaslawan pinakita na. Oh, tatakbo yung nanay mo tsaka tatay mo, aakapin ka. Bigla kang aalis, di matutumba yung magulang mo. Parang ganun ang sitwasyon ngayon. Oh, kahit anong gawin natin ngayon na pag-ilag, pagtakas sa mga problema ng buhay, darating at darating na yan. Kasi end time na to eh. Kung magano, last trip na natin to, end time na to, itong labanan natin na ito ng paglilingkod sa Diyos. Last trip na ito, amen! Imagine kung hindi ka pa nagpapakainit ngayon, hindi ka mangamba na ang sanlibutan, nagkakaroon na ng maraming karamdaman. Coronavirus lang ang pinag-uusapan, almost ilang milyon yan? Oh, ilang milyon? Ipagpalagay natin, bawat isang bansa ay nabawasan na ng 500. Oh, nabawasan na. Ipakita nga uli dyan yung namatay. Ilan na yung namatay na mga may sakit. Oh, sa Pilipinas, nabawasan na tayo ng nagkakasakit. Ang dami, hindi nga na malaman. Ito nga nakakatakot, sinabi ko nga eh. Yung namatay na sa buong mundo, 729. Oh. Umaabante pa yan dahil may butal-butal yung bilang. Yung cases, 19 million na. Oh, malapit na. Ilang tulog pa, 20 million na. Yung naka-recover, ang layo ng talaga. Kumbaga, nakakatakot nga eh. Kumbaga, nagsasama-sama na yung takot, pangamba, yung nervyos. Hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain. Kumbaga, yan na. Ngayon, magpapabaya ka pa na maglingkod sa Diyos. Pahinay-hinay ka pa. Pa-relax-relax ka pa. Wala na. Fight a good fight of faith na ito. Sabi nga natin lagi, salvation is the greatest matter of importance. And this is very urgent. Only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Yan na lang ang ating iisipin, For me to live is Christ, and to die is gain.
Nakakadalo ka ngayon, malakas ka, malusog ka. Tapos safety ka, pag uwi mo doon sa barangay mo, mabalitaan mo, nako, si kapitbahay, si kumare, si kumpare, nasa ospital. Hindi COVID ang sakit, pero nakakatakot. Oh. Ayun sasabihin, bigla na ang doktor ay wala na maggagamot. Yung magre-resign na yung mga doktor dahil pagod na sila. Siyempre, ano lang din mga tao rin handa rin mapagod, handa rin manghina. Gagamutin mo yung pasyente, tapos pag uwi mo sa bahay, dala-dala mo yung COVID-19, yung pamilya mo naman ang isusugod sa ospital. Kung hindi yung pamilya mo, ikaw ang isusugod sa ospital. Kaya ganun ang sitwasyon. Kaya nga sinasabi ko, mga nagdaang araw, baka hindi na ambulansya ang tatakbo sa kalsada Baka puro punerarya na Dahil maglilibing ng umaga, maglilibing ng tanghali, maglilibing ng gabi. 24/7 yan. Aabante na yan. Kaya hanggang ngayon, grabe ang paalaala sa buong mundo. Salamat naman sa malapay noon. Iba nakaka-recover na. Amen. Sana yun ang ating isipin, yung makarecover, huwag umabot sa napakaraming mamamatay. Hallelujah. Kung sinasabi ko nga nung nagdaang mga preaching natin, umabot na sa level, kinalos na ng mahal na Panginoon. Pinahintulutan kinalos. Kasi ang demonyo, gusto niya, marami na siyang maisama sa impyerno. Gusto niya talaga, marami na siyang maisama. Kaya nagsisiksika ng mga tao sa malapad na daan, malawak na lansangan, patungo sa kamatayan, sa apoy ng impyerno. Kaya sa atin, pasikip na ng pasikip ang daan Dati, pwedeng pumasok 2, 3 sabay, 5, 10 sabay. Ngayon, 1 by 1 na. Sa isa na lang. Sa pamilya, 5 kayo dati na masipag dumadalo. Ngayon, nabawasan na. Baka 3 na lang, baka mamaya 1 na lang. Yung iba, natatakot na. Awang pa'y pagpliti, awang pa'y makan. Yang ay, tiaramidin tayo. Lalo na may mga edad. Sino ba may hindi matakot? Na makikita mo yung isang araw na ikaw ay nangihina na. Tapos pati mga anak mo, pati pamilya mo, hindi ka matulungan dahil natatakot din. Siyempre, yun yung pangamba. Yun na yung fear na dumarating sa tao. O yung asawa mo, dati, pag magkita kayo, I love you, sweetheart, akap mo. Ngayon sweetheart, maligo ka muna. Saan ka ba galing? Doon, sa labas. Maligo ka muna. Mahirap na social distancing. Physical distancing. Yung mga anak mo. Kaya sa panahon natin na to, talagang lahat itiisin na natin. Amen. Mahirap na. Kaya nga sabi natin, masdan mo ang kabutihan ng Diyos. At yung kabaksikan din niya. Pinagsama na dyan. Kaya maibalik ko kayo nung Biyernes, nung Miyerkules, Martes, Huwebes, yung nangyari sa Lebanon. Bigla lang tayo na-shock Nagising tayo ng isang umaga. May napakalakas na pagsabog sa Lebanon. Buti nga, hindi umabot dito sa atin Pero yung balita, umalingaw-ngaw kagad, umalagwa kagad sa buong mundo. Anong nangyari sa balita nila? Hindi naman kagagawan ng terorista, kundi kapabayaan. Kayo na mismo mag-isip. Sa isang iglap sa kapabayaan, ganun kagad ang mangyari. Kung sa ating ngayon, pamilya, kayo na mismo, nagluluto sa bahay ninyo. Nakalimutan nyo yung silin nyo, yung gasol ninyo, na naka-open. Tapos pagbukas mo, pag-spark mo ng posporo, sumabog na. Anong mangyari sa'yo? Dahil kapabayaan nung nagluto, hindi sinara yung bulb niya para wag mag-ano yung gasol, hindi mag-ano yung amoy. Ganun ang sitwasyon yung kapabayaan yung nangyari doon sa Lebanon. Kung sa ating pamilya, madinig na natin dito sa ating paligid, naku, dahil sa kapabayaan ng mga tao doon,
nagkasunog, pati bahay ko nadamay. O, tingnan nyo. Dahil sa kapabayaan ng mga nandoon, mga kapitbahay natin, nagsindi ng kandila, idinikit sa kurtina, nasunog na ang bahay nila, pati aking bahay na damay pa, nandun na lahat ng importanteng bagay na nasa iyo. Kaya yung iba umiyak na, wala na akong naisalba, kung hindi itong damit ko. O, umiiyak na. Yung iba, meron kami naisalba, buwat-buwat ang ribulto. Hindi naman makatulong. Nakalimutan ang ribulto karga, nakalimutan ng nanay at tatay, nasunog na. Ganun ang nagiging sitwasyon ng mga tao sa sanlibutan. Pero tayo dito, tinitiis natin na lahat ng bagay basta't makadalo, makapunta sa gawain para maging anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Amen! Hanggat maaari, isama mo. Sabi ko nga sa isama nyo yung mga gusto. Dahil pag yung ayaw, ay away na kayo. Iwanan mo. Oh. Yung ayaw, mag-aaway muna kayo. Nyakit din ta, aping ipilpilitan na. Apay tayo, kaya't mo na, mapangak eh. At dati sakit ko. Inyangay, umaykan bakit? Umaykan. Lakay. Umaykan nanang, tatang. Inyakit din ta, apay ta pilpilitin na kami. At dami trilyon mi. Dahil tama na yun, agapa kayo na. Jesus miracle kasi, nag-atidog, ti servisyo yun, kanya Apo Diyos. Si kami, bastit lang, ag-krus-krus lang, mayatan. Ag-krus-krus, mayatan. Parang ganun lang eh. Ngayon, sa COVID-19, pwede ka bang mag-krus-krus? Na hindi ka tatabla ng COVID-19? Oh. Siyempre, ang hanapin mo yung paglilingkod sa Diyos na totoo, na nandiyon ang Diyos na nagpapagaling ang Diyos, nag-iingat, nagliligtas. Amen! Kaya nga ito, sinasabi na nga ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, pakibasa. Yeah, very good. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siyang ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen! Kaya tingnan nyo, alin yung mabuti at kaaya-ayang lubos. Kaya nga mga kapatid, ipinamamalik ko sa inyo. Ayan, lahat tayo, kinakausap na ng mahal na Panginoon. Ipinamamalik ko sa inyo, alang-alang sa mga kaabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Napatunayan na natin ang Diyos ay mabuti. Napatunayan na natin ang Diyos ay nagpagaling na ating karamdaman. Ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala sa atin. Ang Diyos ay nagbigay ng proteksyon. Amen. Napatunayan na natin yan. Kaya nga, ang atin ang pinag-usapan, sabi nga doon, gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Ang ebanghelyo ay kapangyarihan sa mga naniniwala. Pagkatapos mo maniwala, blessing will follow. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi lang blessing, signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Amen. Nangyari na lahat yan. Kaya nga ito mabigat na pagtuturo natin. Itong tataka na ng 666 eh.
Ito yung hindi matanggap talaga ng buong sanlibutan. Hindi kagad matatanggap yan. Yung ikaw nga, Kristiyano ka na, hindi mo kagad maiwanan yung mga bagay na nagagawa mo pa ngayon. Dati mo nang ginagawa, nagagawa mo pa rin ngayon. Mamuhay ng may kabanalan. Oh. Amen! Nandito ka na, mabuhay ka na ng may kabanalan, sister. Mabuhay ka ng may kabanalan, brother. Oh. Mamuhay para sa'yo. Yung nag-uutos, binibigyan siya ng authority and power, sister, ate, kuya, sumunod ka para ikaw ay pagpalain. Ayaw mo sumunod, ikaw pa rin ang gusto, ikaw pa rin ang masusunod. O ngayon, pag dumating yung trials, ngayon, matitiis mo ba yung walang magpapaalaala sa'yo? Matitiis mo ba yung walang magsasabi sa'yo na mahal ka ng Diyos? Ano ng buhay ko? Ako na lang mag-isa. Parang pasan ko ang buong mundo, pasan ko ang daigdig, parang ganun eh. Wala na akong katulong, wala na si mama, wala na si papa. Pati yung tita ko, tito ko, wala na, ayaw na akong pansinin. Wala nang magsasabi sa'yo ng mahal ka ng Diyos. Meron Diyos na kaya kang baguhin, pinatigas na ng puso eh. Pinatigas na yung damdamin para sa iyo. Sabi niya, nagtangkan gamin taulom. Ang kamamati. Hindi. Bahala ka na. Buhay mo. Yun na minsan sa sanlibutan eh. Di ba yung mga nag-uumpisa pa lang ng bisyo? Sinasabihan sila, huwag kang magbisyo. Masama yan. Sige. Pag ginawa mo yan, bandang muli ikaw lang bahala sa buhay mo. May warning. Hindi sumunod. Patuloy sa bisyo. Hanggang sa isang araw, napagtripan, nagulpe. Nabuhay pa. Tinakbo sa ospital. Sasabihin kayo yung hininga ng tulong. Yan, kasi ang napala mo. Tigas ang ulo mo. Ayaw mo makinig, ayaw mo sumunod. Kung namatay na yon, makapagsalita pa ba yon? Wala na. It's too late. Wala na. Wala na magpapaalala sa kanya. Wala na magsasabi sa kanya na, kasi, hindi ka nakinig eh. Yun. Nakalagay na siya dun sa lalagay niya. Madidinig pa ba? Yung daing ng mga magulang, madidinig pa ba yung daing ng mga loved ones para sa kanya? O kahit nasabihin nga na rin, nagbili ng mahal sa buhay bago mamatay. Magpakainit na kayo, maglingkod kayo sa Diyos. Sabi ng mga loved ones, when? Magpaypayso. Agatin kami. Awanan, naipunpun. Di imbagada, naipunpun mo din. Awanan. When? Awanan. Meron naman, Adapay tibiyag ko, silbiyak ba kini Apo Diyos, sana kung gano'n ang tao. Dakil di problema, at tamad ni Apo Diyos, ito si Mang Surbar di problema. Ado di bisyo, si Apo Diyos. Kaya't na nga, maikat ito bisyo. Dahil ako mati, kararag kimi sa nga tao, kasano ngayon na makakararag ka pa yun, dati COVID-19 mo, awanin na. Tatawag ka ng ambulansya. Pagdating doon sa ospital, di ka pala gagamutin. Pabayaan ka na rin. Kaya masakit na ang kalagayan natin. Titiisin na ng tao yan. Titiisin na yan. Lalo na kung malaman ng pamilya mo na dati COVID mo, na Sos, Apo Diyos. Maalis ka ba dito balay. Pagtalaw ka pa'y basit. Mikat ka dito balay, no. Kaya't mga agyag kami pa'y. Ganon ang yan sitwasyon ngayon. Paano na yan? Kaya buti nga ito si Christian salamat sa mahal na Panginoon. Miski ako nangambay. 1 week na masama ang pakiramdam sa inang COVID-19. Talagang nanghina na, kausap ko sa cellphone.
Halos wala nang mailabas na boses, ayan, ng mother niya. Pagtawag ng umaga, tatawag uli mamaya. Hanggang kinabukasan, tatawag uli. Dahil gusto ng talagang hanggang susurrender na yung may katawan. Nagpadala sa ospital. Salamat sa Diyos. Talagang kakampi mo pa rin ang mahal na Panginoon. Hindi ka pinabayaan. Nandito ka ngayon, nakalingkod, nakapaglilingkod sa Diyos. Amen. Kung hindi natin kakampi ang Diyos, walang tulong sa atin. Wala na. Ang dami ng panaginip, ang dami ng mga dreams na talagang si Christian kinuha na, panaginip ng mama niya. Pati text message kay Sister Merly, condolence na. Wala namang patay, pero ang text message, condolence. Diyos ko po. Di ba ko magte-text sa inyo, blessing. Adati blessing kini Palawan, adat blessing kini Cebuana, adat blessing kini Western. Maya tata. Uray mano, basta blessing. Agpasalamat ka kani Apo Diyos. Amen. Kung bigla ang text, mag-ingat, adati COVID ko. Kasi ano ngayon na makatinakpay, adati COVID ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka isang araw, yung aking pagsasabi sa inyo na huwag kayong magpabaya na maglingkod sa Diyos. Always attend. Yan ang sabi ng ating mga pastor. Always attend. Always, always. Amen. Paano yan kung may COVID na sa pamilya? O paano na? Didistansya ako ng konti sa inyo. Dahil sabi, social distancing Physical distancing. Kaya yun ang sitwasyon. Mahirap na yun. Hindi na yung biglang susugod kami. Bilabidopi, umay ka dito yun Kanina lang ni ating ko. Agtartartargargaran. Agtartartargargargaran. Awanan. Awanan ka. Awanan yun natin, awanan. Asa maibusan ti angis nan. Kasi na mapugsatan. Nga pa nga ita, mapang kami pa, mapugsat ti angis nan. Distansya na kami. Dahil sa kapabayaan ng Lebanon, sumabog sila. Ganun ba ang gusto nyo? Biglang sasabog yung galit ng Diyos na hindi na natin maapula. Sabi ng Biblia ng pinag-aaralan natin, masdan mo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Amen! Kaya habang may oras pa, habang may panahon pa, hindi pa nawawala yung social distancing. Nandito pa rin sa sanlibutan. Kaya kailangan magpakainit ka. Amen? Sinong tutulong? Sinong aagapay? Gusto nyo? Sa cellphone na lang tayo mag-uusap. Ano yung video call? Grabe, video call na lang. Sige, dance mo. Hindi kami makapunta Video call na lang. Wala kaming load. Paano na yan? May ng wifi. Call ka ng call. No answer. Cannot be reached. Cannot be reached. Ano na, kasla dakkel ti probleman. Wala na. Kaya ngayon sa panahon na ito, habang hindi pa talaga tayo nahawakan ng maigpit ng COVID-19, ng demonyong Satanas, habang kaya pa natin humalagpo, habang kaya pa natin i-rebuke siya, left, right ang atake ng COVID-19, pati sa harap. Atake siya, harap, left, right. Anong gagawin mo? Nasa harap mo, nasa tagiliran mo, tatakbo ka? Yan ang gusto ng demonyo Nasa harap mo siya, nasa gilid mo siya, nasa tagiliran mo siya. Ang gusto ng demonyo, patakbuhin ka na, paatrasin ka na. Ano ang sabi ng Biblia? Fight a good fight of faith. Makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Amen.
Hindi mo siya pwedeng takbuhan. Harapin mo na, bahala na, magbangga ka ng COVID-19, matirang matibay. Oh. Pag meron kang kapangyarihan ng Diyos, ang COVID-19, tatalsik lang yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya natin yan. Mapagtatagumpayan natin yan. Amen. Kaso nga nagkamali itong mga ano kasi natin, yung mga frontliners, mga heroes na kasi kagad ang tawag sa kanila. Mga bayani kagad ang naging tawag eh. Mga bayaning frontliners. Eh ngayon, sila na yung sumusurrender. Meron bang bayani sa susurrender? Oh. Kayo ang mag-isip. Meron bang mga bayani na sumurrender? Wala ah. Kaya kung kayo yung mga bayani na, panindigan nyo na bayani kayo talaga. Walang atrasan sa laban. Habang nasusugatan, tumatapang. Amen? Habang nasasaktan, lumalaban. Oh. Kung aatras kayo, paano na mga pasyente? Paano na mga nasa ospital? Yung mga agaw buhay na ang kailangan oxygen na lang. Yung pinapump. Ha! Pag gano'n, ha! Buhay pa. Pag tumigil, ha! Bomba na naman. Ha! Buhay pa. Pag tumigil, nanigas na. Oh. Buhay pa yan. Binomba uli. Ay, buhay pa. Tumigil na rin yung nagbobomba. Huling bomba, bumigay na. Oh, wala na. Kaya yan ang mahirap na sitwasyon ngayon. Lagi na nga lang sinasabi, asukal matamis. Kahit anong klaseng asukal yan. Pula yan, puti, brown. Meron bang itim na asukal? Meron. Ngayon ko lang nalaman yan, bigyan niyo ko. May itim pala na asukal. Baka kinulayan niyo yan. Oh. Para lahat sinasabi, asukal, matamis. Hindi natitikman. O yan, isa, yung asukal na itim, hindi ko pa natikman yan. Ang natitikman ko lang, brown sugar, red sugar. Oh, lahat ng matamis na tagapulot, kung anong mga ano yan. Oh, matamis. Lagi namin sinasabi, tikman nyo. Pag nalaman nyo na matamis maglingkod sa Diyos, maniniwala ko na ang Diyos iniibig kayo dahil ang love ng Malapaynon ay matamis. Amen! Dear Jesus, grabe ang kanyang pag-ibig. Walang kasing tamis yan. Kaya, the sweetest name of all. Dear Jesus. Imagine, paggising mo sa umaga, mabanggit mo, I love you, dearest Jesus. The sweetest name of all. Di ba rin hindi ka na makis ni sweetheart mo, basta the sweetest name of all, dearest Jesus. Amen. Ang binanggit mo, dearest Jesus. Yung asawa mo, Jesus din pa ng pangalan. Oh, meron kang ibang Jesus ha? Hindi, nakataas ang kamay ko. Tinawag ko si dearest Jesus. Oy! Mira ka, Jesus ang pangalan ko ah. O, di nagkaroon kayo ng pagtatalo. Hindi, nakataas ang kamay ko kasi membro ako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Siya, Jesus ang tawag eh. Jesus Maria Josep. Jesus Maria Josep pala ang kasama nun. Oh. Sa atin, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakataas ang kamay ko ya, kaya hindi mo ako pagsisilosan. Nakataas ang kamay ko kay dearest Jesus. Amen! Yung isa, nakaakap. Nakakap mo. Si Jesus Maria Josep. Magkaiba tayo. O, ganun, madali mo mahuli yung yung totoong naglilingkod sa Diyos. Sa atin lang, ang tawag natin, dearest Jesus. Amen? Sa kanila, Lord. Si Lord, ang bait. Si Lord. Grabe, pinagpala ako ni Lord.
Binigyan ko ng bahay at lupa ni Lord. Pinagali ako ni Lord. Sabi ko, kulang. Sino bang Lord? Tinatawagan mo, gambling Lord, drug Lord. Kumpletuhin mo na. Simple lang naman Pag binanggit mo, Lord Jesus, ang bait ni Lord Jesus. Ang bait ni Lord Jesus, binago ako. Ang bait ni Lord Jesus, pinagaling ako. Ang bait ni Lord Jesus. Amen? Mahirap bang banggitin yun? Mahirap sa ibang reliyon. Kasi ayaw nilang kumpletuhin yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Pero sa atin, kumpleto na ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen! Nalaman na natin ang tamang sikreto, paraan ng Diyos sa tayo makapasok sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan, ibigin ng Diyos. Paglingkuran ng Diyos ang buong may katapatan. Amen! Ganon sabi rito, ibigin mo ng buong puso mo ang Diyos. Ibigin mo ng buong kaluluwa mo ang Diyos. Ibigin mo ng buong pag-iisip mo ang Diyos. Ibigin mo ng buong lakas mo ang Diyos. Amen! Nasabi nga dyan sa Marcos 12, 29-34, yung pinababasa ko na isa pa kanina. Pakibasa. Ito pang Psalm 145, verse 19, 20, and 21. Pakibasa yung ilang bersikulo na lang yan. Brother Denver, MJ. Marcos 12, 29 hanggang 34, mga awit 45, 19, 20, 21. Dito po sa aklat ni Marcos, Kapitulo 12, versikulo 29 hanggang 34. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, Amen. at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. At sinabi sa kanya ng iskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang magkasabi mo na siya iisa, at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. 34. At nang makita ni Jesus na siya sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa karya ng Diyos, at walang tao pagkatapos noon ay nangahas na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Ibigin mo ang Diyos, ang mahal na Panginoong Jesus, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Baka mamaya ma-misinterpret na naman tayo yung Jesus Mar Joseph. Baka sabi nyo nagsasauti dakas ni Opi. Jesus Mar Joseph. Ano bang dapat gawin? Maria Joseph Jesus. Ganun ba yung dapat pronunciation yan? Maria Joseph Jesus. Pinagsama na din. Jesus Maria Joseph. Jesus Maria Joseph. Ewan ko kung ano nang tama. Basta't ang sinasabi natin, pinaglilingkuran nila ribulto. Madali intindihin. Pero tayo pinaglilingkuran ng Jesus Miracle Crusade, yung Diyos ng nasa langit, Diyos na nagmamahal sa atin, Diyos na lang ng ating pag-asa sa buhay. Diyos ang ating pag-asa, si dearest Jesus. Yan ang sabi natin, people need the Lord. Yan ang topic natin, people need the Lord. Wala ka bang iisipin kundi yung nga, people need the Lord. Lagi natin tinatopic yung nakaraang mga buwan, yung if my people shall humble themselves. Sa 2 Chronicles 7:14. Oh. Yan ito. People need the Lord. Kaya kahit gaano ka nang kahirap, gaano ka kayaman, gaano ka katalino, gaano ka, kumbaga wala ka ng pag-asa. Yung mga nasa ospital,
Kayo po na mga nandyan sa ospital. Hindi namin kayo ma-reach dahil wala kayong time na manood sa aming programa, sa aming gawain. Pero kung paraan ng Diyos na kayo po'y bigyan pa ng pagkakataon ng mahal na Panginoon, gugugulin niyo pa po ba yung buhay niyo sa walang kwentang bagay? Kung alam niyo na binigyan pa kayo ng isang pagkakataon ng Diyos na mabuhay, nakasurvive kayo sa COVID-19, kahit sa dengue, nakasurvive kayo sa disgrasya dyan, sa lansangan, puputulin na yung paa nyo, puputulan kayo ng kamay, bali ang buto, nawala ng maayos na pandinig, nawala na ng panlasa, nagkaroon na ng problema sa bituka, nagkaroon na ng problema sa katawan. Kung bibigyan pa kayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na mabuhay, nakaligtas kayo sa COVID-19, magpapatuloy pa rin kayo dyan sa inyong kinagisnan dahil sabihin nyo, mahal kayo ng Diyos? Ito na nga yung sinasabi ko, na people need the Lord. Ang tao, ang kailangan maglingkod na sa Diyos. Dahil kung ang Diyos sa ating buhay, sapat na napaglingkuran na tayo ng Diyos. Nagkatawang tao, ipinakita kanyang pag-ibig. Walang itinangi, lahat. Pinakitaan niya ng pag-ibig. Lahat tayo inibig ng Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Gayun na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino mang maniwala, sumampalataya sa Diyos, ay huwag mapahamak. Nabayubay sa krus. Hindi kawang biro yan. Nabayubay sa krus para tubusin ang tao sa kanilang mga kasalanan. Amen? Ngayon, COVID-19. Anong sitwasyon ng tao ngayon? Kundi wala. Puro pangamba, takot. Nervyos. Kahit saan ka pumunta, lahat ng tao talagang yan ang iisipin. Sabi nga nila, mamatay na lang sa gutom, wag sa COVID-19. Hindi. Parehas na ngayon yan. Kung mamatay ka sa COVID-19, namatay ka na mahirap, okay. Kung namatay ka na mayaman, may COVID-19, parehas din. Kaya may makain, walang makain, ang tao mamamatay. May pera, walang pera. Di ba kung walang COVID-19, madinig natin ang balita, COVID-19, hindi ka pa rin pwede magsaya. Dahil yung virus na yan, hindi ka agad aalis. Pwede pa yan magpalipat-lipat. Tingnan nyo ngayon sa ibang bansa. Wala nang COVID-19, pero meron na namang ibang virus. Meron namang ibang mga sakit na kakalat. Ito na nga yung panahon ng salot na sinasabi ng Biblia. Kung makatapos tayo dyan sa COVID-19, kung ilang milyon ang magkasakit, ilang milyon ang makarecover, giiwan siya ng napakaraming namatay sa buong mundo. Hindi siya nagpapahinga. Hindi siya natutulog. Hindi siya magpapahinga. Makikipagkaibigan uli siya sa ibang mga virus para sila naman ang aatake. Halimbawa lang, tinan nyo, iba yung germs, iba yung bacteria. Yung germs na natin makukuha yan. Pwede sa kamay, paghawak natin ng mga maduduming mga ginagawa natin. Sa bahay. Sa pagkain. Pwede. Yung hindi nakain, hindi naluto ng maayos. Bacteria. Anong trabaho ng bacteria? Papatay. Anong trabaho ng germs? Papatay din. Kung makaibigan ng virus na COVID-19 yan, di ang lakas ng pwersa nila, 3-in-1. Kung marami siyang magiging kaibigan, maging kaibigan niya yung pumapatay ng mga baboy, anong tawag dyan? African swine fever. Kung makaibigan ng virus COVID-19, yung birds flu,
yung mga pumatay na mga manok, pumatay na mga hayop, ng baboy, ng baka. Nagkaroon siya ng mga kaibigan na foot and mouth disease. Ano mangyari? Yun ang kailangan ng tao. Pagkain. Kung yun ang maging kaibigan ng COVID-19, maging mga kasama niya, ano na mangyari sa tao? Yung germs, bacteria, saan yan? Nandyan lang sa bahay natin. Pag hindi ka nagugas ng maayos sa pinagkainan mo, maiwan na doon ang germs, bacteria. Hindi mo nalinis yung comfort room mo, may germs, may bacteria. Hindi ka naliligo araw-araw. Mabaho ka na, may germs ka pa, may bacteria ka pa. Ano na nangyari? O, wag magkaroon ng ibang isip. Hindi ka mag-toothbrush. Ano yan? Germs. Ano yan? Tartar? Bad breath? Kaya maganda yung proposal nila, mag-face mask. Hallelujah. Amen. Oh. Maganda yan. Pakinabang sa tao. Oo nga naman, pag-gising mo sa umaga na wala kang face mask, hindi ka pa nagmumog, hindi ka pa nag-toothbrush, wala kang face mask, siguro yung katabi mo, nyakit din. Ganun lang madinig mo eh. Nyakit din. Madamdama, umalis yun. Ibig sabihin may problema. Pag-gising. Oh, wear your face mask. Oh, siyempre, naka-face mask ka. Kahit magsalita ka, okay lang, natatakpan. May pananggalang. Oh. Sa ating gawain, grabing protection na nga eh. Meron na tayong thermal scanner. Meron tayong sanitizer. Wash your hands. Put back. Sinasabi ko nga sa inyo, magdala kayo ng extrang damit nyo para pagdating nyo rito, magbihis yung uniform ng ating mga singer. Yung mga children's choir. Iniingatan natin yung mga anak natin. Iniingatan natin ang pamilya natin. Higit na nag-iingat sa atin ay ang Diyos. Amen? Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Ang paglilingkod natin sa Diyos ngayon, ito na, huling pangungusap na ng mahal na Panginoon to. Fight a good fight of faith for your salvation. Ito nang nangyari na ito, pagtitiis ng mahabang pagtitiis. From March, April, May, June, July, August na ngayon. Tingnan nyo, iba nating mga kapatiran. Almost 5 months na sila nandyan sa kanilang bahay. Stay at home and be safe. Imagine, 5 months na sila naka-quarantine sa kanilang mga tahanan. Grabe. Doon na lang sila sa kanilang balkonahe. Pag may time na manood ng ating programa, praise the Lord. Kasi wala nang time na magpuri, wala nang time na manalangin. Pag malayo ka na sa fellowship, wala na, nadidistansya ka na sa Diyos. Amen! Kaya ang gawin mo, humanap ka yung magpapalakas ng iyong pananampalataya. Humanap ka ng magbibigay siya ng kalakasan ng paglilingkod sa Diyos. Always attend! Always attend! Amen! Magtiis na hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng Revelation chapter 3, verse 10. Pakibasa na rin natin yan. Itong Psalms pa. Psalms 145, 19, 20, 21. Pakibasa na rin yan. Sa libro ng mga awit, kapitulo 145, versikulo 19 hanggang versikulo 21, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. O, tingnan nyo, pansinin nyo mabuti Sa lahat yan. na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan, Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Sa 20, iniingatan ng Panginoon ang lahat na
sisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipunin niya. Hallelujah. 21, ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ng Panginoon at purihin ng lahat na laman ang Kanyang banal na pangalan, magpakailan-kailan paman. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ulitin ko, Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangangatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Iingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit, lahat ng masama ay lilipulin niya. Ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ng Panginoon. At purihin ang lahat na laman ang Kanyang banal na pangalan, magpakailan-kailan paman. Amen! Hallelujah! Itong ginagawa natin. Wednesday, Friday, and Sunday, nasa gawain tayo. Nagpupuri sa Diyos. Pinupuri ang Diyos. Pagdating ng Tuesday, Thursday, nandiyan naman tayo sa gawain. Ang nagiging bakante lang natin Monday, Saturday. Pero nandyan, meron pa rin tayong napapanood na gawain natin. Facebook Live, Bible reading, napapakinggan natin ang mga salita ng Diyos. Kaya wala tayong bakante from Monday to Sunday, Sunday to Monday, Sunday to Sunday. Andiyan yung ating paglilingkod sa Diyos. Iisipin mo ba na manlamig? Iisipin mo ba na mandupaypay? Lahat na nga, isinusubo na ng Diyos sa atin ang Kanyang pag-ibig. Ibinibigay na ng Diyos yung Kanyang pagmamahal sa atin. Amen! Naibigin mo ng buong puso ang Panginoon. Iibigin mo ng buong kaluluwa ang mahal na Panginoon. Iibigin mo ng buong pag-iisip ang mahal na Panginoon. Iibigin mo ng buong lakas ang Panginoon. Amen! Hindi ka pababayaan ng Diyos. Yan ang sabi ng Biblia, ililigtas ka ng Panginoon. Kaya sinasabi natin, magpagamit kayo sa mahal na Panginoon before it's too late. Mahirap. Mahirap. Tandaan natin, lahat yan ititiisin na natin. Mabigat na yan. Heavy burden na yan. Heavy burden na yan. Yung ating pasan-pasan. Bigat na ng bigat yan. Pabigat na ng pabigat. Mabigat pa ngayon, bibigat pa yan. Pabigat ng pabigat yan. Pero pag nasa mahal na Panginoon ka, pagaang lang ng pagaang yan dahil katulong mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Amen! Last verse natin. Ano yung sabi ko? Revelation 3:10. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok Amen. Hallelujah. na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Imagine, buong sanlibutan na ito, mga kapatid ko, hindi Pilipinas lang, hindi Amerika lang, hindi China at hindi Japan, kundi buong mundo dadanas ng matinding pagsubok. Yan ang sabi dyan eh. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Imagine, kasama talaga tayo upang subukin ang mga nananahan sa lupa. Kaya wala tayong choice kundi magpakainit na maglingkod sa Diyos para matanggap natin yung sinasabi ng Biblia, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Buong sanlibutan, susubukin. Tayo, nandito. Nandito tayo sa sanlibutan. Nandito sa mundong magulo. Sa mundong magulo at puno na ng karamdaman, iba-ibang klaseng karamdaman. Kaya nga sabi ko kanina, pagka itong COVID-19, makipagkaibigan niya sa ibang mga virus na, nalagaanap talaga ang iba-ibang sakit. Yun ang binigay ko na example sa inyo. Kung yung COVID-19, makipagkaibigan pa siya sa mga virus na iba,
Katulad ng mga ano niyan, germs yan, mga mikrobyo na yan, mga bakterya na yan. Lahat tayo gumagalaw sa sanlibutan ito na yan ang ating nasa paligid. Amen! Hindi ka nga kumain na parang naisip mo, ay naku, mamamatay na ako sa gutom. Hindi mo alam yung nasa loob ng tiyan mo, yun na pala yung ano, yung gusto kang patayin. Oh. Kaya ano gayon, maghugas ng kamay bago kumain. Proteksyon. Pati nga, pagkain mo yung tinitor kutsara, ipainit mo. Banlian mo. Minsan pakuluan pa. Para proteksyon sa sarili. Yung mga baby, o di ba? Yung kanilang mga baby ron, yung mga gamit nila, pakuluan bago timplahan ng gatas. Dahil pag hindi napakuluan, hindi nalinis, nalagyan ng gatas na may problema, ang bata, wala na, mag-LBM, isugod sa ospital, yung pala, natuyuan na. Oh. Ganun ang sitwasyon. O pagpasok mo ng CR, o anong gagawin mo? Maligo ka kagad? Hindi. Titignan mo muna yung nandun. Baka mamaya may nakatago utot. Ay, utot. Daga. Pangit kasi sa Ilocano utot. Pala, daga pala. Madamdama at dati aglumlum mga daga. Siyempre, imbis na makagamit ka, mabutin ka pa yan. Kung biglang nag-jump sa iyon, yung daga, ewan ko kung anong mangyayari sa iyo. Di bali ko, maututan ka lang. Kung bigla kang masyak dyan, pagpasok mo, may naapakan ka sabon. Magagalit ka dun sa sinundan mong naligo. Dahil hindi nag-ingat. Kaya, i-check mo rin. Pagkain. Pagkain lang na, simple lang Nandiyan yung pagkain sa lamesa. Sasabihin pa ng kasama mo, bagong luto ba yan? O pinainit mo lang? Bagong luto yan, tingnan mo. Itlog. Piprito lang. Bagong luto nga. Hotdog. Yan may mantika pa Pero pag nakatakip na isang linggo yan, ayun, correct. May amag na. Kaya, dobling ingat. Titiisin mo rin yan. Dahil yan ay para sa kapakanan ng pamilya. Ingatan. Amen. Yun ang ating nagiging kasanayan ngayon. Kaya nga sinasabi natin, itong naranasan natin, social physical distancing, grabe talaga yan. Talagang lahat yan para sa atin. Wear your face mask. Gagamit ka talaga ng face mask. Di ka makalabas dyan. O wala kang face mask. Sa palengke, no face mask, no face shield, no ID, no entry. Bibili ka lang ng toyo, bibili ka ng asin, bibili ka lang ng murang halaga na bibilin mo. Ang dami ng requirements. Everybody say praise the Lord. Kung wear your face mask, wear your face shield, wash your hands. Ayan, sanay naman tayo dyan magbukas ng kamay. Ang hindi tayo sanay, yung use alcohol. Siyempre, lagi ka na magdala ng alcohol. Sanitizer. Pag uwi mo, yan, take a bath. Talagang take a bath. Maligo talaga. Change your clothes. O dress, ayan, katulad sa atin ngayon, maghapon na gawain. Pag uwi natin, wala kayong extra damit, paano na yan? Dapat may extra na kayong damit. Para dito pa lang, yung dala nyong reserve na damit, suot nyo na, magbihis. Sasabihin mo, nag-adultery, labanan.
awan ti panggatang ti sabon. Wala tayong magagawa. Yan ang kasanayan natin ngayon. Remove your shoes. Yan. Alam nga magdala ka ng ekstrang sapatos. Magdala ka ng sandal o slipper. Para pag uwi, yun ang susuot mo. Amen! Yan ang ating kasanayan ngayon. Mabuti. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong napag-aralan, marami tayong natutunan. Amen? Kahit na konti-konting bagay lang, natututunan na natin ngayon. Amen! Kung wala nga naman, wala tayong naaaralan. Sa salita ng Diyos, marami tayong natutunan. Paalagaan natin ang ating kaligtasan, ang paglilingkod sa Diyos. Amen! Hindi na tayo pwedeng mag-relax-relax ngayon. Sabi nga, hindi natin nakikita ang COVID-19, pero maraming karamdaman ang nag-aabang dahil sabi ng Biblia, bago babalik ang malabay noon, katakot-takot na salot ang mangyayari sa buong mundo. Yun ang ating abangan. Bago babalik ang malabay noon, katakot-takot na salot ang mangyayari. Kaya ito ang pinakamalaking salot na nangyari, itong COVID-19. Marami pa. Katakot-takot hanggang sa pagbabalik ng malapay noon. Bago mag-rapture, wala na. Kaya yung ibang mga lugar, kanilang pinag-aandaan yung kanilang future dito. Yung kanilang pinag-aandaan yung pangsanlibutan lang, dito lang sila. Tayo, ang pinag-aandaan natin, yung makapiling na natin ang Diyos sa langit. Amen! Sabi ng Biblia, iingatan tayo ng Diyos. Hallelujah! Poproteksyonan tayo ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya itong panahon natin na ito, ang magiging remedy dyan? Haniho, kalimutan natin ang ating kinagisnang pananampalataya. Wala na, talagang kalimutan na yan. Kung i-cast out mo na yan. Wala na, hindi mo na pwedeng balikan yung iniwanan mo. Amen! At magpatuloy ka na maglingkod sa Diyos. Dahil sa ating paglilingkod ngayon sa mahal na Panginoon, ito na ang last trip. People need the Lord. Amen! People need the Lord. Hallelujah! Hindi na pinag-uusapan dito kung gaano ka kahirap, gaano ka kayaman. People need the Lord. Kaya lumapit ka ng maayos sa paglilingkod sa Diyos, sumunod ka na. Amen! Kung paano ka lumapit sa mahal na Panginoon na walang pag-asa, ngayon nagkaroon ka na ng pag-asa. I thank the good Lord, hallelujah, ng ating buhay protektado ng mahal na Panginoon. Amen! Sa panalangin natin mga pastor, beloved Almeida children, buong pamilya ng ating mga pastor, yung turo at aral ng ating beloved Mama Dear, yan din aming pinapangaral sa inyo na wala ng bibitiw dahil malapit lang ang tagumpay. Amen! Malayo ng ating lakbay, malayo na to. Malapit na din sa finish line. Amen! Hallelujah! Kaya sa ating mga nandito na mga anak ng Diyos, tayo po'y magpuri umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise to dearest Jesus. Jesus, you're the sweetest name of all. Hallelujah! Kaya lahat tayo magpuri umawit sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Sikapin natin madama ang presensya ng mahal na Panginoon. Dearest Jesus, hallelujah! We love you so much, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, how I love to praise your name. Oh, Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Hallelujah, hallelujah.
Jesus, you're the soon and coming King. Yes, Lord. Jesus, Mahal na Panginoon, Ikaw we yung need Diyos the na babalik. love that you can Ikaw yung bring. Diyos na aming hari na hinihintay. Hallelujah! Many more voices have been singing you. Mahal na Panginoon, napakabuti mo, pinahalagaan mo kami. Mahal na Panginoon, sa kabila na kami marami mga pagkakamali at pagkukulang, minahal mo kami. Jesus, Thank you, Jesus. you're the sweetest name Ay, lahat ay of umawit sa ating mahal na all. Panginoon, nandyan sa ating monitor. Hallelujah, sundan natin ang ating paboring awitin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga patiran. Hallelujah, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati sa abroad, natin mga patiran. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, how I love to praise your name. Hallelujah. Oh, Jesus, last the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Oh, Jesus, you're the soon and coming King. Yes, Lord. I love you, Jesus. Oh, Jesus, Oh, yes, Jesus. we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Napakasarap, napakatamis. Oh, Hallelujah. Jesus, Kanyang pag-ibig sa bawat sa you're amin, the Panginoon. sweetest Hindi name of nagbabago, all. Panginoon, pag-ibig mo sa amin. Jesus, Hallelujah. you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Oh, Jesus, how I love to praise your name. Oh, Jesus, you're still the first and last the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Oh, Jesus, you're the soon and coming King. Yes, amen. Oh, Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. You're the sweetest, Jesus, hallelujah. the sweetest name of all. Hallelujah sa ating minamahal na mga viewers, sa lahat po na ating minamahal na mga kapatiran, na ating po mga avid viewers, avid listeners, sa ating mga gawain dito po sa ating Pastoral House Chapel ng Barangay Nagsabaran, Bangka, La Union, Philippines, pati po sa ating gawain dyan ng kay Baki, Baknotan, La Union, every Tuesday and Friday. Hallelujah. Na kung saan mga kapatid ko, talagang pilitan na ito. Pilitin na natin ang ating mga loved ones na maglingkod sa Diyos. Nasa end time period na tayo mga kapatid ko. Huling panawagan na ng mahal na Panginoon to. Kaya nga pag natupad na itong national ID na may bigay na sa ating lahat, magugulat na lang tayo. Magugulat tayo kung ano na magiging next move ng ating gobyerno. Kung ano na talagang magiging
dati natin dapat pagandaan ito. Kaya nga, always ready para sa ating paglilingkod sa Diyos. Ito na. Basta itong natitirang 4 na buwan na susunod, September, October, November, December, magugulat na lang tayo, lahat. Meron tayong national ID. Ito ay systematic na. Sistema na ng gobyerno ito. Pagkatapos ito, pagpasok ng 2021, matagal pa, meron pa tayong 4 months. Dahil August ngayon, meron pa tayong 4 months. Pero pagpasok natin ng January 21, 2021, hindi natin malalaman kung ano nang magiging move. Kaya sa ating mga kapatiran, before it's too late, ang ating pagpapakainit sa Diyos, tuloy-tuloy na to. Huwag na magbiro, huwag magkaroon ng patlang. Sapat na yung Lunes, okay lang. Nandyan ka pero galing ka ng Sunday service. Kung may gagawin ka, importante, unahin mo pa rin ang mahal na Panginoon. Bigyan mo pa rin siya ng 100% na atensyon sa buhay mo. Andun ka pa rin. Para pag Martes, makatin ka. Merkules, makatin ka. Huwebes, makatin ka ulit. Biyernes, makatin ka. Nag-overnight ka, parang nakaramdam ka ng pagod. Kung nakaramdam ka ng pagod, gusto mong mag-relax. Isamahan mo na ng fasting and prayer. Kung gusto mo, kaya mag-overnight ka, mag-stay ka ng pastoral house. Every Saturday, nandito ka, nakaka-join ka ng puri, nakaka-join ka ng prayer, nagiging malakas ka. Pag Sunday, nandito ka, kasama ka na sa panalangin, sa pagpupuri. Sikapin mong gumising ng maaga. Imagine yun ang magiging sakripisyo mo. Gigising ka ng madaling araw para kausapin ng Panginoon sa prayer. Kaya ang buong panahon mo, hindi ka na masisingitan ng kaaway. Hindi ka masisingitan. Kaya sa atin, mga viewers, sa ating mga kapatiran, ito na. Lahat tayo, kumapit na ng maigpit sa ating mahal na Panginoon. Hanggat maaari ang Panginoon Jesus na yung kakapit sa atin. Dahil sabi ng Biblia, hindi maigsi ang kamay ng Diyos para hindi tayo maabot. Amen? Kasi kung tayo ang aabot sa mahal na Panginoon, baka mamaya kapos. Hindi natin siya maawakan. Hindi natin siya madampian ng ating kamay. Dahil sa ating mga weaknesses, sa ating mga kainaan, sa ating mga ginagawang mga mali, maabot mo na yung kamay ng Diyos. Pero marami kang pagkukulang. Unti-unting bumaba. Hanggang sa bumaba ka na lang bumaba, wala na. Nawalan ka na ng gana maglingkod sa Diyos. Nawalan ka na ng gana magpuri, manalangin. Pati sa pamumuhay ng kabanalan, hindi mo na pinapahalagahan. Kaya, delikado. Samantalang kung ang kamay ng mahal na Panginoon ang aabot sa atin, sure ako na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa malaglag. Sure ako na iingatan tayo ng Diyos. Amen! Dahil ang kamay ng mahal na Panginoon, lagi na nakaunat sa atin. Lagi na nakaunat. Kaya ngayon sa panahon ito ng COVID-19, maging malakas tayo sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen! Kanya-kanya tayo ng relasyon sa Diyos, kaya huwag tayong magkulang. Huwag tayong maging pabaya. Sa ating mga beloved viewers, ito na. Lahat ng ating mga loved ones, hindi pa natin naikayat maglingkod sa Diyos. Katulad ng mga tumatawag, nagte-text. Ang pinoproblema nila, yung kanilang mga loved ones, paano daw ba pagtataka na ng 666? Susunod na lang daw ba sila? Hindi pwede Kung magpatatak ng 666 yung mga loved ones mo, magpa-microchips na. Wala, hindi natin alam kung ano nang magiging next move. Basta't pag alam mo na nasa panganib ng kaligtasan mo, huwag kang sumama dun sa mga ayaw maglingkod sa Diyos. Ang sama mo, yung mga kapatid mo na naglilingkod sa Diyos, mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen! Kayong mga nagtatanong, hindi naman ako nag-aano sa inyo, huwag niyong tanggapin ang tatak ng 666.
kung ito na nga, parating na itong vaccine na ito ng COVID-19, hindi natin alam kung anong klaseng plano yan. Kung anong klaseng plano. Isasabay ba yung vaccine sa microchips? O isasabay lang yan dahil para proteksyon ng ating katawan? Eh pag proteksyon ng ating katawan, higit na nakakalamat magpoproteksyon ng Diyos sa atin. Amen! Kaya ito, huwag niyong tanggapin. Kung nandyan ka na nanonood, huwag mong tanggapin. Kung sasabihin ng mga loved ones mo na magpatatakay lahat, nako, huwag kayong maniwala dyan. Hanggat maaari, magbasa ka ng Biblia, babasahin mo lang ang salita ng Diyos. Daanan mo ng pansin yung Revelation chapter 13, 16 to 18, mababasa mo yan. Basta buong Revelation, basahin mo na yan. Revelation 1, basahin mo hanggang sa huling chapter ng Revelation. Ang mababasa mo doon na pinakauli, yung word na Amen, siya nawa. Yan ang sabi dyan, no? Sa 22 verse 21, yan ang mababasa mo na huli. Tapos i-close mo na ang Bible mo. Ano ang sabi dyan? Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Hesus. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasa mga banal nawa, siya nawa. Amen! Hallelujah! Kaya pag nabasa mo na yan, close na ang Bible. Ibig sabihin, sumang-ayon ka sa salita ng Diyos. Nang nabasa natin yan, babalik na ang mahal na Panginoon. Amen! Kaya sa ating mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga viewers, tanggapin ang mahal na Panginoon, manalangin tayo. Mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mahal na Jesus, salamat po sa iyong napakalaking pag-ibig sa akin. Ikaw ay nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo para ako'y tubusin sa aking makasalanan. Pinakamamahal mo, Jesus, nagbabalik loob ako sa iyo. Humingi ako ng tawad, iligtas mo ako sa na aking mga mahal sa buhay. Pinakamamahal mo, Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus, lahat po na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Hindi ko man sila nakikita, mahal na Panginoon, ngunit ikaw ang higit na nakakakita sa kanila, mahal na Panginoon, sa kanilang sincero na paglapit sa iyo, mga loved ones, mga kapatiran, diba, pagkaloob mo sa kanilang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, iligtas mo sila, isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit, gawin mo silang tunay mong anak sa pangunang dalangin aming mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, and beloved Almeida children. Bless them, Lord God. Pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus. Sulat mo ka ng mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Amen and amen. Praise the Lord. Ating mga beloved foreigner, brethren in abroad, mga loved ones ng ating mga kapatiran, mga nakapag-asawa doon sa abroad ng mga kapatiran natin, ng mga loved ones ay patuloy nilang nilalapit sa Diyos. Dahil lahat ay magkaisang manalangin, yung mga nagte-text na hindi pa na-save yung kanilang loved ones, ipag-pray pa rin natin. Kung pwede nyo mapasunod sa prayer, simpleng panalangin na lang. Pasunurin, Father, there is Jesus. Thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dearest Jesus, that you love and died on the cross of Calvary to save me. Dearest Jesus, thank you so much for your undying love. Lord Jesus, forgive my sins. I accept you now. Save me and all my loved ones. Bless me and bless my loved ones. Father, pray in Jesus' name. Amen and amen. Yes, Lord, dearest Jesus, forgive their sins, O Lord God. Make them real Christian, Lord God. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Forgive their sins. Write their names in the book of life in heaven. Father, I pray in Jesus' name. Amen and amen. To the first, my beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, beloved Almeida children, write their names in the book of life in heaven. Father, pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Clap our hands to dearest Jesus. Dahil natin manalangin sa ating mga kanya-kanyang kailangan, pangkailangan natin sa oras na ito. Sabay-sabay na natin panalangin, tayong lahat ay magkaisa ng pananampalataya.
Magkaisa tayo ng paglilingkod sa puso, sa isip, sa lakas, sa buong pag-isip, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Hallelujah. Paglilingkod sa Diyos. Buong pagmamahal ng ating natitirang lakas at buhay. Hallelujah. Oh Lord Jesus, mahal na Panginoon. Narito po kami, sama-sama kami humingi ng tawad sa aming makasalanan. Sama po kami nasumpungan sa isip, sa salita, sa kilos at gawa, mahal na Panginoon. Anumang mga bagay, mahal na Panginoon, na hindi mo kinalugdan sa amin, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, lugasan mo kami na yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Hallelujah, walang makakalapit sa iyo, mahal na Panginoon, kung hindi mo kalooban na kami lalapit, mahal na Panginoon. Kaya kami nagpapakumbaba, lumalapit kami sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, kabagan mo kami, mahal na Panginoon, kabagan mo kami. Sa panalangin namin, mahal na Pastor Evangelist Willis Almeida, mahal na Panginoon, ang iyong huling propeta, lahat ng mga Almeida children, mahal na Panginoon, kami ng mga manggagawa, tumadalangin sa mga kapatiran namin na sasakupan sa oras na ito. Sa lahat ng mga kapatiran na sumusubaybay sa aming programa, sa gawain, mahal na Panginoon, sa aming live. Hallelujah, streaming, mahal na Panginoon, sa aming Facebook live, mahal na Panginoon, hallelujah. Lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, abutin mo sila. Yun at may mapagpalang kamay. Mahal na Panginoon, pagalingin mo kalamang karamdaman, lutasin mo mga problema. Ano man ang kalamang kailingan sa oras na ito, ipagkaloob mo si malang kabaranan sa pangalan ni Jesus. Demons upon permanent sickness and diseases, command you us out in the name of Jesus. Fever and flu us out in the name of Jesus. COVID-19 wipe out throughout the world. I pray in Jesus' name. COVID-19 wipe out in the name of Jesus. Hallelujah. Malabayin proteksyonan mo mga kapatiran sa COVID-19 sa mga barangay na kinalalagyan sa iba't ibang bayan. Malabayin naroon mga kapatiran sa buong mundo. Malabayin noon. Proteksyonan mo kami sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan, be blessed, be blessed, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Problems, spiritual poverty, and vices began in Jesus' name. Malapay noon, pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming malapangulo, sa po ng mga cabinet official, malapay noon mga frontliners, malapay noon, ibalik mo kalang lakas, ang kalang mga, hallelujah, kailingan, malapay noon na sila po ay, hallelujah, magamit, magtrabaho muli, malapay noon, hallelujah, maging mga spiritual frontliners sa aming mga panalain pag-ayuno, hallelujah, kami po ay makatulong, hallelujah, sa aming bansa, malapay noon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. Hallelujah. Tayo natin magtaas ang ating mga kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, from the bottom of our heart and from the top of our voices, hallelujah, shout, hallelujah, praise the Lord. Lahat tayo sabay-sabay tatalon, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamama na ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. At sa inyong mga nandyan sa bahay, hallelujah. Hallelujah, pagpalain din lahat ng ating pinakamama na ni Jesus sa inyong pong pag-iisa sa pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Pagpalain din lahat ng ating pinakamama na ni Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Bago tayo matapos mga kapatid ko, paumanin po ninyo na hindi nyo po kami nasubaybayan ngayon sa ating Bible reading. Hallelujah, dahil nagkaroon po ng technical problem sa ating mga gamit. Pati po yung ating sharing the Word of God and sharing the love of God. Hallelujah. Basta kayo po umantabay at andyan lang po tayo sa ating mga pag-aasikaso ng gawain natin dito sa ating Pastoral Loves Chapel. Hallelujah, tuwing araw ng Merkules, Biyernes at Linggo, dito tayo sa ating Pastoral Loves Chapel. At pag-araw naman po ng Martes at Huwebes, nandiyan na po tayo sa ating balik gawain sa Barangay Baki, Macnotan, La Union. At this coming Monday, tomorrow, mag-aayos tayo ng ating chapel uli dyan. Kaya sa ating mga kapatiran, hallelujah, kukuha muna tayo ng ating karagdagang pangailangan. Tayo po'y kailangan natin ng karagdagang pangailangan para sa ating special love offering. Karagdagang pangailangan at lubusin ng Malapanginoon ang ating pangailangan, ating kahilingan, ipagkaloob ng Malapanginoon. Maybe tomorrow, yung ating mga yero doon ay mapapalitan natin. Kaya yung mga gustong tumulong sa Baki, may ilang yero tayo na mapapalitan siguro doon tomorrow.
At nandun na yung mga kahoy natin. Meron pa naman tayong plywood doon na gagamitin. Hindi ko lang alam kung meron pa tayong natitirang pintura sa binili natin na dalawang balde o 3 balde na pala yung nabili natin. At yung logo natin doon ay pipinturahan na uli ng all white na. Alisin natin yung blue. Kumbaga all white na para lahat ng nandun na ano natin, pati yung plywood natin white para purity na lahat, purity. Amen. At habang nakikita ko na yung plywood natin ay napintura ng puti, maganda. Parang nasa langit na tayo. Amen. Kaya lahat tayo yan magsikap. Kumbaga gawin natin yung dapat magawa natin. Maybe tomorrow talaga, Monday, tomorrow. At yung ating pagpapalit ng ating ilang yero doon, mapapalitan natin para yung mga butas-butas doon ay mapalitan na. Nakakaya naman doon sa mga nanonood natin, mga viewers pa naman. Nakikita nila nagsasahod tayo ng mga kung ano-ano sinasahod natin. Dito rin sa pastoral house. Kasi pag umuulan, ngayon lang natin nakita na may tumutulo. Pag wala namang ulan, walang tumutulo. Kaya okay lang sana pag walang ulan. Natatamad na rin ako magbulkasil dahil yun din ang nangyayari. Kaya pagpalit tayo ng yero. Kaya salamat sa malapay noon. The Lord will provide. Amen. Lagi natin tatandaan na ang malapay ng Diyos kasama natin. Siya ang magpo-provide ng ating pangailangan. Amen. Ang naglilingkod sa altar, mabubuhay sa altar. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya kuha tayo ng ating karagdagang pangailangan para sa ating gawain. Ipag-pray ng ating beloved brother Eduardo Bukat, ang ating magbibigay ng ating special love offering. At sa ating closing prayer, ating beloved Brother Denver Sarmiento, ating beloved preacher Denver Sarmiento. Manalangin sa ating closing prayer. Hallelujah. Sikapin nyo makadalo ng maaga kasi para medyo maaga-aga tayo matatapos. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Manalangin tayo mga minamahal ko para sa ating pagkakaloob ng special love offering. Opo, Amang Banal, pinakamahal na Panginoon, haleluya. Nagpapasalamat kami sa oras na ito. Haleluya, sa dakong ito namin pagkakaloob, haleluya, ng special love offering. Paspasan mo ang bawat kamay, mahal na Panginoon, at patuloy mong pagpalain ang aming pagkakitaan, mahal na Panginoon, para sa pagkaproteksyon namin sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, haleluya. At ibalik mo sa higit pa na aming niasahan, siksik-liglib ng umaapaw, mahal na Panginoon. Ito po yung aming samot na panalangin, sa matamis makapangyarihan, sa unat panalangin, aming mahal na Pastor. Amen. Praise the Lord. Gaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Gaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ang Panginoong Jesus, ang siyang dahilan kung bakit tayo ay nagbibigay. Ang Panginoong Jesus, ang siyang dahilan kung bakit tayo ay nagbibigay. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ang Panginoong Jesus,
Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Nakakatuwa lang talagang mahal na Panginoon. Pagka ginagabi tayo, nagmamadali kayo. Ngayon maaga tayo natapos, nagmamadali pa rin talaga kayo. God bless you pa rin sa lahat ating mga kapatiran. Pagpalain na ating pinakamamahal na Jesus, huwag natin kalimutan, Lunes, magtatrabaho tayo sa Baki. Magpapalit tayo ng yero at mag-aayos tayo ng ating dapat ayusin na doon. Lunes. Para Martes, gawain natin. At Miyerkules, dito sa Pastoral House Chapel natin. Huwebes, doon ulit tayo. Kaya ang schedule natin sa Baki, Martes at Huwebes. Umatin po kayo mga kapatid ko, mga singers, mga adults. Yan lang po na pagdalo nyo sa ating Martes at Martes at Huwebes. Para kayo po ay tuloy-tuloy na magamit na mahal na Panginoon. Kayo din po yung mga senior doon na magagamit. Amen. Dahil yung ating mga senior na children's choir, hindi natin sila maasahan. Pati yung mga nandito sa Pastoral House, hallelujah. Kaya sa atin, na mga nando, mga singers, sumatin kayo ng Martes at Huwebes na ating gawain. At dito naman sa Banggar, umatin kayo mga kapatiran ng Banggar, ng Miyerkules. Mag-overnight kayo ng Biyernes at para kayo po ay makakanta para sa ating Sunday service. Bali ang inyong nagiging aktibong pagdalo ngayon, ito pong araw ng Martes at Huwebes, para Linggo yung ating mga singers. Nagagamit na kayo ng mahal na Panginoon sa Baki ng Martes at Huwebes at pati dito sa ating Linggo, magagamit pa rin. At ganun naman sa ating mga kapatid sa Banggar, kung magano itong Banggar natin ay Miyerkules at Biyernes, overnight prayer, at magagamit naman kayo lahat ng Linggo. At obligayin nyo yung mga sarili nyo na mag-overnight, yung mga gusto mag-overnight, ng mga kapatiran natin na manggagaling niya sa ibang lugar, basta't kayo po'y nagiging malaya na walang nagiging hadlang na kayo po'y makaka-attend, mag-text, tumawag para kayo po'y masundo, para makapag-overnight kayo. At kung pwede lang sana, pag nandito na kayo sa Pastoral House, siyempre, ariin nyo po na bahay ninyo yung ating fasting house. Amen. Kung magdala kayo ng mga sarili nyong gamit na pwede nyo magamit nyo sa ating fasting house. Para pagdating ng Sabado, yan namang mga gamit nyo naman. Yan ang, kayo naman gagamit yan. Para pag Linggo, nasa inyo yan kung iiwanan ninyo o iuwi nyo uli, okay lang. Wala problema. At kung pwede nga lang hindi naman kalabisan siguro. Kumbaga na yung ating mga pilo, kumot, banig, madagdagan na uli natin. Para at least, para ako mismo nahiya din na kumbaga na siyempre kayo magkakatabi. Kaso dahil sa COVID-19, hindi tayo makalabas para makabili na mga gagamitin nating unan, banig, na kumot. Ngayon, para sa inyo na makapatiran, nasa inyo po yan kung meron kayong madadala. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating lahat naman dito, na mga kapatiran, God bless you po. I love you so much, but dearest Jesus loves you more. Mahal tayo ng ating mahal pastor, mahal tayo ng mga beloved Almeida children, mahal namin kayo, mga manggagawa na nag-aasikaso sa inyo, ng mga kapatiran, sa mga nagatid at nagsundo at maghahatid. God bless you sa inyo. Ingat sa mga nasundo na mga kapatiran. Higit sa lahat, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. God bless you po sa inyong lahat ng mga kapatiran. At meron practice yung ating Pioneer Choir.
para sa susunod nating mga ano. Total, kompleto kayo, nandito kayo, mag-practice kayo. Kung pwede nga lang sana, pati adult choir, nagpa-practice. Para kasi doon kayo, Martes, Huwebes. Tapos pagdating dito, Merkules, Biyernes, di kayo nakapagpa-practice kasi wala kayo ng Sabado. Kaya dapat meron din practice para at least hindi tayo magkamali-mali ng ating kanta. Amen. Total, yung mga children's choir, ito pa, yung mga children's choir natin, sikapin nyo mag-overnight, mga children's choir. Kasi unfair dun sa mga nag-overnight na children's choir na naiiwan sila dito sa Pastoral House Chapel. Nag-overnight na sila, natutulog pa dito sila ng Sabado, iniiwanan sila ng mga magulang nila, pinagkakatiwala ng mga magulang, ito mga children's choir sa amin. Hindi naman namin kayo pababayaan. Katunayan, nandyan si Gladys, nandyan si Gerly, si Mary Grace, nandyan si Sweetheart, nag-aasikaso ng kanilang pagkain. Nag-aasikaso ng pagkain ting Sabado. Hindi naman namin kayo pababayaang magutom. Kaya yung mga children's choir, kung pwede lang, mag-overnight din kayo. Wala kayong kaibahan doon sa mga children's choir na nag-overnight tapos natutulog dito ng Sabado. Para pag Linggo, lahat kayo, pagpapalain, nakakakanta kayo. Amen. Ayokong magkaroon ako sa inyo na inihintay ko nga na kayo'y lalaki dahil kayo yung magiging youth choir. Lubi na malapay noon, itong mga apo natin na maliliit, sila naman yung magiging children's choir, abutin pa sana natin kung hindi pa babalik ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga children's choir, paintulutan nyo ang mga anak, mag-overnight, ipasama nyo, tapos Sabado, magdala sila ng mga gamit nila, overnight, dalang gamit, tapos mag-stay na rito para makakanta. Kasi ayokong maging ano sa inyo na mamaya, yung mga kapwa nyo children's choir, nagsasabi, bakit sila hindi nag-overnight tapos pinakakanta? Baka magkahawa-hawa kayo. Magkahawa-hawa kayo na, hindi na rin ako mag-overnight. Pag ginawa niyo yan, lugi kayo. Dahil ang pakakantayin ko, yung mga nag-overnight na lang. Kaya mas mainam, sa mga magulang, bigyan nyo po ng ano yung mga anak nyo. Kung bigyan nyo sila ng chance na makapag-overnight. Total, nakakakanta sila pag overnight natin ng Biyernes. At Sabado, nakapagpa-practice sila, tinuturuan sila ni Gerly, ng mga Pioneer Square natin, natutugtugan sila ni Marimar. Kaya mag-overnight yung mga children's choir hanggat maaari. Pwede po ba yan sa mga magulang? Pwede po o hindi? Hindi ako nagsabi na amen, ha? Tinanong ko sa inyo, pwede o hindi. Yung mga nag-amen, aksyonan ninyo. Ngayon kayo mag-amen. Pag inaksyonan ninyo. Amen. God bless you po at magandang hapon sa lahat nating mga patiran. Dahil natin tumayo na, pagpalain din ating pinakamamalapay Jesus. At ating beloved Preacher Denver Sarmiento, manalangin na sa ating pagtatapos. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan muna natin ating malapay ng Jesus. Hallelujah. O pati pala yung mga youth choir natin na matagal na kayo nagbakasyon, 5 buwan. Yung mga youth choir, pwede na kayong mag-overnight uli at para maka-join na uli ng ating choir singing. Yung mga youth choir na dati nang kumakanta, huwag niyong pabayaan na kayo po'y mawalay sa ating mahal na Panginoon. Magdadagdag ulit tayo ng mga youth choir, kaso under observation sila within 3 months. Within 3 months, from from August, September, October, kaya November, yung mga gustong magpagamit uli sa mahal na Panginoon, magagamit uli ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ngayon natin magtaas ang ating mga kamay, taas natin ang 2 kamay, kung pwede, kung isa kanan, pwede naman yan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Lord and Preacher. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating pagtatapos, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, sa maraming banal, pinakamakapir sa lahat. Hallelujah.
Nagpupuri, nagpapasalamat kami, Malapinoon, hallelujah, sa pagkakataon ito muli, Malapinoon, na kami pinagkatipon mo, Malapinoon, hallelujah, upang ikay aming papurihin, papasalamatan, Malapinoon, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Malapinoon, hallelujah, sa paglangis mo po, Malapinoon, sa bawat yugto na balagawain na natapos, Malapinoon, hallelujah. Mula sa pag-MC, Malapinoon, sa pag-aawitan ng Joyful Solemn Song, Malapinoon, hallelujah. Maraming salamat po, Malapinoon, hallelujah. Maging sa mga patutuon na aming mga kapatiran, Malapinoon, na nagdagdag, Malapinoon, ng aming mga panampalataya sa iyo, Malapinoon, hallelujah. Maraming salamat po, Malapinoon, hallelujah. Maging sa mga awitin ng mga different choirs, Malapinoon, na yung nalagisan, Malapinoon, hallelujah, hallelujah, ng Santong Espiritu, Malapinoon, hallelujah, na patuloy kang kumikilos sa aming kalagitnaan, Malapinoon, hallelujah. Maraming salamat po, Malapinoon, hallelujah. Maging sa mga kapatiran, Malapinoon, na malugod na sumusunod sa iyong banal na kalooban, sa pagkakaloob, Malapinoon, ikaw po magbalik sa kanila, na higit sa kanilang mga inaasahan, Malapinoon, ang kanilang pinagkakaloob, Malapinoon, pagpalain mo sila, Malapinoon, lahat ng kanilang pagkakakitaan, Malapinoon, hallelujah, hallelujah. Ganon din, maraming salamat po, Malapinoon, hallelujah, sa iyong masalita na dilala ng aming mga aral sa apong ito, Malapinoon, na nagsilbing pagkain sa amin mga nagugutom na kaluluwa, Malapinoon. Maraming salamat po, Malapinoon, hallelujah. Higit na pinapasalamatan, Malapinoon, ayon sa Santong Espiritu, Malapinoon, na patuloy na pinapadama sa bawat isa sa amin, Malapinoon, hallelujah, na ito yung kailangan namin, Malapinoon, lalong-lalo na sa panahon ito, Malapinoon. Maraming salamat po, Malapinoon, hallelujah. At sa aming pansamantalang paghihiwalay, Malapinoon, dalayan namin, patuloy mo kami pag-iingatan, Malapinoon, ilayo sa disgrasya at kapamakan, Malapinoon, para ating maluwalhati sa kanya-kanyang tahanan, Malapinoon, hallelujah, taglay-taglay, ang kalakasan, Malapinoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, at muli mo kami ibalik sa sunod na araw na ibang gawain, Malapinoon, muli kami tipunin mo, Malapinoon, upang ikapatuloy namin papurihan, sambahin, sa Espiritu katotohanan, Malapinoon, hallelujah. Hallelujah, patuloy mo kami pagpalain, Malapinoon, at dalangin namin, Malapinoon, at patuloy namin iniisa iyo, Malapinoon, hallelujah, ang beloved honorable pastor, hallelujah, patuloy bigyan kalakasan, Malapinoon, patuloy bigyan ng mahabang buhay, Malapinoon, sampo na kayang buong sambayanan, Malapinoon, patuloy mo kalangisan, Malapinoon, maging mga tumatayo sa mga pulpito, Malapinoon, patuloy mo gamitin, Malapinoon, hallelujah, patuloy mo kaming kabagaan, Malapinoon, na datna mainit, na naglilingkod sa iyo, lalo sa iyo pagbabalik, Malapinoon, hallelujah, hallelujah. Ito po ang aming sa panalangin, sa unang dalayan namin ginagalang na pastor, sa pangalan mo aming pinakamamalam Jesus, in Jesus' name, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, Lord. Amen. Pioneer Choir, may practice yung ating Pioneer Choir. Siguro sa susunod na lang na linggo ang ating Adult Choir. Para makapag-practice, medyo malayo-layo pa pala ang ating Holy Supper.